Okay, magandang gabi, naggagabi sa inyo. At nandito muna naman tayo, Uncle Pastor Nick. So, nais ko lamang pong i-share ang bahagi na ito na i-dedicate ang lugar na ito. Bili na ng Rusi Company, no? Ang Rusi Company ay sila po yung mga nagtitinda ng mga motor, no? Sari-saring mga motor. Pwede din hulugan, no? Pwede ikas, pwede hulugan, pero more or less hulugan, no? Napakamura. At ang Russia nagiging pangalawa na sa sikat na motor ngayon. Ang dami nang kumukuha, may mga iba-ibang klase mga motor ngayon. So ang lugar na ito, Wyatt Angeles, no? Ay dito po itatayo ang building po ng Rusi. Okay? Itong hapon na ito, no? Itong hapon na ito ay i-dedicate po natin sa Panginoon sapagkat yung may-ari po mismo ng Rusi ay sabi po nila, pastor, no? At kaya nga po ang requirement po sa Rusi ay kinakailangan sila ay magkaroon ng at least 1 hour Bible study before the open ng kanilang office. So ililibot ko po kayo. Ito po ang lugar. Yan. Ito ang lugar ng ng building na itatayo ng Rusi. So napakarami pong mangga. Ayan. Isa, dalawa, tatlo. Ito po sa side. Hanggang doon. Yan, hanggang doon. Yan, hanggang doon ang lugar ng building na ito na itatayo. Yan. 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 So, lilibot natin. No? At mamaya may ikikwento ko sa inyo na nakakakilabot, pero kung atin pong pag-aaralan patungkol sa Biblia, no? Ay maaring totoo, maaring hindi. No? Kaya yan dito. At ang landmark ng lupa na ito, yan. Sorry, madilim dahil gagabi na. Yan yung makikita mong tawag niyan pula. Yan ay binigay ng munisipyo na landmark. So hanggang dito, kaya hindi na po sa pito kasi ito yung sa subdivision na po yung lugar na ito. Yan. So ito yung mga lumang building. Actually, I think dati na ito na bahay, kaso karoon ng problema. Yan. At itong lugar na ito, ayon po sa OIC, no? Ay OIC ng Rusi, ay dati daw church ito. Pasokin natin. Ito yung sa side. Yan. So, tignan din natin. So, tignan natin. Yan, no? Dati yung church. Ito yung pulpit. Ay yung stage ng church. So, ngayon, ito po ay itong building na ito ay aalisin lang para tayo yung building na nakaplano sa lugar na ito. So, ayun po yung mga motor. Yan. Yan yung mga motor. Yan. So, kadi-deliver lang ito. Kahapon pa nililiver ito. Kahapon lang natin. Kahapon lang na-deliver ito, no? Kahapon lang daw. Dito kasi kanina rin ito. Yun daw, yun kanina lang. So, napakalaki ng lugar na ito. Okay. At may sarili siya pa. Pero, itong lugar na ito, no, ay sisirain lang para baguhin itong building na ito. Yan. May hinihintay lang kami, pero maya-maya mag-umpisa na kami mag-break at i-dedicate itong lugar na ito.
Kaya po nasabi kanina, against the light. Actually, sabi nga nila, itong si Ariel at ang kanyang pamilya, so, hindi lang alam ko kahapon nga, ay habang sila may ginagawa, bigla daw bumaksak yung screen door ng bahay doon sa likuran sa nakita natin kanina, doon sa boundary ng lupa. So habang may kinakalikot sila, bigla daw may narinig silang kumakalskos, no? At tapos biglang bumaksak ang pintuan. So hindi lang yon, at nung naliligo daw sila, bigla daw namamatay yung tubig. So hindi lang once na nangyari, sometimes ay umabot din ng 3 times. At pagkatapos sa paggising nila, may narinig silang nagwawalis, pero wala naman silang nakita. Well, maaaring sabihin natin, haka-haka, or hindi kaya, pwede nating sabihin na illusion lang. Pero the Bible tells, maliwanag po ang sabi ng Biblia sa Ephesians, tayo po ay nakikibaka hindi sa laman, hindi sa dugo, kundi sa Espiritu. Ang mundo natin ay puno ng Espiritu. And because in Isaiah, no, basahin natin, nung nagangat si Satanas ng maluklukan ang kaharian ng Panginoon, no, ng Ama, siya'y binaksak sa lupa. Kaya nga sa ng Isaiah makikita natin na sabi niya, nasaan ang iyong ganda, nasaan yung kakanyagan, o bakit ikaw ay binaksak sa lupa. Now, 1/3 ng angels sa langit ay bumaksak, binaksak dahil sila'y nag-rebellion. No? Kaya nga, yung sinasabi natin na mga multo, it's not literal na multo, it is about the bad spirit. Because the bad spirit can propose na merong katawan, maaari siyang pumasok sa katawan ng tao, they can able to possess someone, no? Or obsess, or oppress. Lahat ng obsession kayang gawin ng bad spirit. And that's the mga kampon ni Satanas na binaksak dito sa lupa. Well, maaari tinatanong nyo, no? 1/3 ng 1/3 na nagrebelyon ng mga anghel sa langit. Yung 1/3 ng 1/3 na yun ay, yung iba ay nasa impyerno, no? Naghahanda para sa mga mapaparusahan. At yung 1/3 naman, 1/3 ay sila po yung naglalakbay dito sa lupa. Naghahanap ng kanilang masisilo. Well, John 10:10, nasabi niya, the thief cometh to steal, to kill, and to destroy. Paano po tayo ninanakawan ng kaaway? So, ninanakawan tayo sa pamamagitan ng ating isip, no? At sa pamamagitan ng ating pakikipagrelasyon sa Diyos, ninanakaw yan ng dyablo. Now, ano naman ang pinapatay niya? So, pinapatay niya yung relasyon natin sa Diyos at pinapatay din niya yung ating spirito. No? Ito yung spirito na ibinigay sa atin ng Panginoon. At paano naman sinisira? So, hanggat ang buhay natin, no, ay hindi nagiging maayos sa paggawa sa Panginoon. Ibig sabihin, nasira ng dyablo yung ating pakikipagrelasyon sa Diyos, yung ating paglilingkod sa Diyos, yung ating pananambahan sa Diyos, yung ating pagpupuri sa Diyos. Ito yung sinisira ng dyablo. Kaya nga dito, sa mundo, no, napakahalaga na ang ating buhay ay maging maayos sa Diyos. No? Kaya nga, itong pagkakataon nito, ay sasamantalayin natin na itong lugar na ito ay ating po ialay,
no, sa Diyos. Kasi po, pastor po yung may-ari ng Rusi at ang kanyang requirement, ang kanyang mga sinasakupan, ang kanyang mga trabador ay kinakailangan merong pong pag-aaral patungkol sa salita ng Diyos. And this is the reason kung bakit kami tinawag, no, na dito, no, para i-dedicate ang lugar na ito. No, and that's only to dedicate, ay para na rin natin, no, i-review yung mga ginagawa ng masamang espiritu sa lugar nito. And the reason why I'm here, kasi isa sa mga membro ko po ang nag-iya sa akin because yung isang membro ko po ay naging OIC po ng Rusi dito po sa lugar na ito. Kaya nga narito kami para i-dedicate at itaboy na rin yung masamang espiritu na gumagala at nanggugulo sa lugar ito upang takutin ang mga tao. Well, kung meron kayong mga katanungan patungkol dyan, so pwede po kayo mag-comment, no, sa aking YouTube channel. So, Uncle Nick, Uncle Pastor Nick. No? So, makita niyo po, Uncle Pastor Nick. So, please like, subscribe, and share. Okay, don't forget to hit the bell para na nakapag-subscribe kayo sa akin para malaman pa ninyo yung mga bagay na nagbibigay ng katanungan sa ating buhay, sa ating pananampalataya, sa ating pamumuhay sa araw-araw, at sa ating buhay na masagana. No? So, see you. God bless you po.